Ang aming kuryente, palibasa sa dami naman ng mga gamit, nagte-35,000 kami isang buwan, 35,000. Ang tubig namin, mahigit 20, nagbe-benching ko. Ang sweldo ng mga tao ang isang buwan, halos 70. Isang buwan yan. Paano mo naman kikitain dito? Ipinaliwanag ng mag-asawang Remilyn at Rodelio Daet kung paano direktang nakakaapekto ang pagtaas ng presyo ng kuryente, tubig at iba pang utilities sa katulad nilang small business owner. 20 years na nilang hanap buhay ang pagkakarinderya, subalit sa paglipas ng panahon, ang expenses nila ay nananatiling mas mataas kaysa sa kanilang kinikita. Ang LPG namin, ako po, palibasa nga sa dami ng mga niluluto, minsan nagbabay, isang tangke ko, kurto. Lang yan, mga 7 araw lang yan. Kapag mas mataas ang bayarin sa utilities ng mga business owner, nakakahulugan ito ng mas mataas na singil at dagdag gastos sa presyo ng pagkain at serbisyo para sa mga consumer. Subalit ayon kina Remilyn, nakaalalay lang sila sa tuwing tataas ang presyo ng mga bilihin dahil mas magiging mailap naman ang mga customers, lalo na at marami silang kakumpetensya sa paligid. Tsaka pag mataas, maawa ka rin naman sa bumibili kasi pinagtatama-tama lang din ng pera nila. Minsan, isang tilapia na lang na 5 piso, isang kanin, pengi sabaw. Kaya kung may konti pa, may pambayad na kami ilaw, tubig, tsaka tauhan, okay na. Bukas naman uli, baka sakali. Ang presyo ng kuryente, tubig at liquefied petroleum gas o LPG ay ilan lamang sa dahilan ng pagbilis ng inflation sa buwan ng Enero. Batay sa latest report ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 2.0% ang January 2026 inflation rate na mas mabilis kumpara sa 1.8% na naitala noong December 2025. Gayunman, mas mabagal pa rin ito kung ihahambing sa 2.9% na inflation rate na naiulat sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ilan pa sa mga dahilan ng pagtaas ng inflation ay ang mabilis na annual increment sa pabahay at maging ang presyo ng mga produktong petrolyo, restaurant at accommodation, pati na ang clothing, footwear, household equipment at maintenance. May contribution din ng health services, recreation, personal care at miscellaneous goods sa pagtaas ng inflation rate. So mayroon tayong galing tayo sa medyo mababang inflation, no? So may base effect na magsasabi na pwedeng mataas ngayon yung inflation rate kumpara doon sa previous year. Kaya yung expectation is that it will be higher than our 1.7%. Whether it will breach 4%, maaga pa. Samantala, bagamat bumagal naman ang food inflation sa 0.7% mula sa 1.2% noong December 2025, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na bagamat positibo ang mga numero na ito, ay hindi ito dahilan para mag-relax ang ahensya. Mahigpit nilang babantayan ang pamamahala sa supply ng pagkain mula sa produksyon hanggang importasyon at distribusyon dahil anumang pagkukulang ay maaari agad magresulta sa mas mataas na presyo na makakaapekto sa kabuuang paggalaw ng ekonomiya. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.